Ano ba ang 15 na negosyong patok sa probinsya na hindi napapansin ng karamihan pero tahimik na kumikita? Ibabahagi ko rin kung ano ang mga advantages at challenges ng bawat negosyo para malaman mo kung swak ba to sa inyong probinsya. Ito ang una, Sako Business. Mukhang boring pakinggan pero isa ito sa mga negosyong hindi napapansin pero patuloy ang demand lalo na sa probinsya. Isipin mo, saan ba nilalagay ang bigas, feeds, prutas, uling at iba pang produkto? Kadalasan sa sako. Dahil maraming farms, rice mills at malilit na negosyo sa probinsya, may mga customer na paulit-ulit na bumibili nito ng bultuhan. At kapag lumaki pa ang operasyon mo, pwede ka rin magbenta ng customized o printed sacks para sa mga negosyong gustong magkaroon ng sariling branding. Advantages: may chance na magkaroon ng maraming repeat customers. Hindi komplikado ang produkto. Challenges: kakailanganin mo ng storage space habang lumalaki ang inventory mo. Kailangan mo rin maghanap ng maayos na supplier at delivery system kapag lumaki na ang negosyo. Number 2, ice business. Sa maraming lugar kahit sa probinsya, lalo na kapag tag-init, halos araw-araw may nangangailangan ng yelo. Hindi lang mga pamilya ang customer mo, kundi mga tindahan, kainan, palengke, beach resorts at mga nagtitinda ng malamig na inumin. Pwedeng bloke ng yelo ang ibenta mo o kaya naman yung mga nakasupot na ice cubes. Advantages: mataas ang demand lalo na tuwing tag-init, fiesta at mga special na okasyon. Maraming negosyo at mga tao ang nangangailangan nito kaya may chance kang magkaroon ng repeat customers. Challenges: malaking konsumo sa kuryente lalo na habang lumalaki ang operasyon mo. Kailangan mo rin paglaanan ng budget ang maintenance ng ice machine at iba pang kagamitan. Number 3, rolling store. Sa probinsya, may mga barangay na malayo sa palengke at bayan. Kaya imbis na hintayin mong pumunta ang customer, ikaw na mismo ang lumapit sa kanila. Pwede kang nakamotor na may sidecar, tricycle o kahit bike. Basta kaya mong lagyan ng paninda. Pwede kang magbenta ng gulay, prutas, isda, tinapa, tuyo, pang-almusal, merienda, at iba pang produktong madalas kailanganin ng mga tao sa araw-araw. Advantages: malawak ang reach mo dahil pwede kang magbenta sa iba't ibang barangay. Mas madali kang makakabuo ng regular na customers lalo na kung consistent ang ruta mo. Challenges: posibleng masira o mapanis ang ilang produkto kapag hindi agad nabenta. May gastos din sa gasolina, maintenance at oras sa pag-iikot. Number 4, loading, remittance at bills payment center. Marami pa ring tao sa probinsya na nagpapaload, nagka-cash in, cash out, at nagbabayad ng bills sa mga physical outlets. Kaya kung may tindahan ka na o pwesto sa magandang lokasyon, pwede mo itong idagdag bilang side business. Ang maganda rito, pwede kang magsimula sa maliit na puhunan. Kahit 1,000 pesos lang muna para sa load wallet. Pwede kang kumita mula sa load commissions, cash in and cash out fees, bills payment service fees at iba pa. Pwede kang mag-start sa GCash, pwede rin sa Maribank since may promo sila ngayon na discounted yung load at may mga cashback kang makukuha for bills payment. By the way, kung gusto mong subukan ng digital bank na to, may lalagay ako sa description for details. Optional lang to. Gamitin mo lang kung alin ang pinaka-convenient para sa'yo. Now yung advantages: madaling simulan kahit maliit ang puhunan. Pwedeng idagdag sa existing mong sari-sari store o negosyo. Challenges naman, madali kang magaya ng iba. Kailangan mong mag-ingat sa fraud at scam transactions, kaya malaga na meron kang maayos na proseso at security measures. Number 5, printing shop. Marami pa ring estudyante, teachers, government offices at maliliit na negosyo na nangangailangan ng printing at photocopying services para sa mga modules, research papers, projects at iba't ibang dokumento. Uso rin sa probinsya ang pagpapagawa ng tarpaulin para sa graduation, fiestas at iba pang espesyal na okasyon. At habang lumalaki ang negosyo mo, pwede mo pang dagdagan ang mga serbisyo tulad ng ID printing, sticker printing, t-shirt printing at iba pa. Advantages: malakas ang demand lalo na kung malapit sa paaralan, LGUs at mga opisina. Maraming pwedeng idagdag na serbisyo para magkaroon ng dagdag kita. Challenges: may maintenance cost sa printers at iba pang kagamitan. Tuloy-tuloy rin ang gastos sa ink, papel at iba pang supplies. Pero kung akala mo malakas ng demand ng printing shop, mas matindi pa itong susunod dahil halos bawat bahay sa probinsya ay gumagastos para dito.
Number 6, motor or bike parts and repair shop. Sa probinsya, motor, tricycle at bike ang pangunahing sasakyan ng maraming tao. Kaya naman hindi nawawala ang pangangailangan sa maintenance, repairs at pagpapalit ng mga piyesa. Kaya kung magaling kang mekaniko o meron kang mapagkakatiwalaang mekaniko, posible kang makabuo ng mga suking customers na paulit-ulit bumabalik sa shop mo. Advantages, tuloy-tuloy ang demand para sa maintenance, upgrades at repairs. Pwede ka rin kumita sa pagbebenta ng mga piyesa at accessories. Challenges, kailangan ng skilled at mapagkakatiwalaang mekaniko para bumalik ang mga customer. Kailangan mo rin maglaan ng puhunan para sa mga parts at inventory. Number 7, RTW business. Isa rin ito sa patok ng negosyo sa probinsya, lalo na yung malayo sa mall at bayan. Maraming taong naghahanap ng maayos, maganda, pero abot kayang damit para sa pang-araw-araw na gamit, para sa trabaho, panggala, pamorma at iba pa. Kaya naman malakas rin ito lalo na kung marunong kang pumili ng magagandang damit at may maayos kang supplier. Ang kagandahan dito, pwede ka magbenta sa Facebook o TikTok Live. O kaya naman ay magsimula muna sa maliit na pwesto sa harap ng bahay nyo if possible. At kapag lumaki ng operasyon mo, pwede ka rin maging supplier sa iba pang gustong magnegosyo ng RTW sa inyong probinsya. Advantages, mababang puhunan kumpara sa branded clothing stores. Malawak ang market dahil laging may naghahanap ng murang damit. Challenges, kailangan mong humanap ng maayos at consistent na supplier. Dapat alam mo kung anong uso at anong gustong bilhin ng target market mo. At kung gusto mo naman ng negosyong hindi uso, pero halos araw-araw may customer, para sa'yo itong susunod. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pahit na rin ang notification bell. Salamat! Number 8, bakery or cake business. Pandesal, tinapay at iba pang baked products ay parte na ng almusal at merienda ng maraming Pilipino kahit saan mang probinsya. Bukod sa tinapay, pwede mo rin dagdagan ng customized cakes para sa birthdays, kasal at iba pang espesyal na okasyon. Kapag nakilala ka sa lugar nyo dahil sa quality ng produkto mo, posible ka rin maging supplier ng tinapay sa mga sari-sari store at iba pang maliit na negosyo. Pwede ka rin magkaroon ng rolling pandesal para mas marami kang mabot na customers. Advantages, araw-araw may demand para sa tinapay. May dagdag kita mula sa cakes at special orders. Posibleng magkaroon ng wholesale buyers. Challenges, pabago-bago ang presyo ng mga raw materials tulad ng harina, asukal, itlog at iba pa. Posibleng masayang ang paninda kapag hindi agad nabenta. Kailangan mo rin makipagsabayan sa ibang bakeries at kilalang brands. Number 9, mini gas station. Sa dami ng motor, tricycle at sasakyan sa probinsya, malaking convenience para sa mga tao ang pagkakaroon ng malapit na mapagkukunan ng gasolina. Lalo itong patok sa mga lugar na malayo sa bayan o sa malalaking gas stations kung saan kailangan pang bumiyahe ng ilang kilometro para lang magpakarga. Advantages, essential need ito ng mga motorista kaya may tuloy-tuloy na demand. Challenges naman, mataas ang initial capital, pabago-bagong presyo ng gasolina. Kailangan din sumunod sa permits, safety requirements at tamang storage procedures. Number 10, delivery at distribution business. Isa rin ito sa tahimik pero kumikitang negosyo sa probinsya. Dito para kang middleman na nag-uugnay sa supplier at sa mga tindahan. Pwede kang mag-distribute ng soft drinks, alak, bigas, feeds, gulay, prutas, LPG at iba pang produktong araw-araw kailangan ng mga tao. At kung nasa lugar ka naman na maraming agricultural products, pwede ka rin maging supplier papuntang Maynila o iba pang lungsod sa labas ng inyong probinsya. Advantages, hindi mo kailangang gumawa ng sariling produkto para kumita. Existing ng demand dahil needs ng tao ang kadalasang dinidistribute. Posibleng lumaki ang kita habang lumalaki ang network mo ng suppliers at retailers. Challenges, kailangan ng sasakyan, malaking storage at maayos na logistics system. May gastos sa fuel, maintenance at manpower habang lumalaki ang operasyon. Pero kung gusto mo ng negosyo na halos bawat bahay ay regular na bumibili nito, para sa'yo itong susunod. Water refilling station. Kahit saan mang probinsya, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay malinis at ligtas na inuming tubig. Kaya naman maraming taong mas pinipiling bumili ng purified drinking water
kaysa uminom diretso sa poso or balon. Mas maganda rin kung makakakuha ka ng mga regular na customers tulad ng mga schools, restaurants, offices, at iba pang establishmento dahil kadalasang bultuhan at paulit-ulit silang bumibili. Pwede ka rin mag-offer ng delivery service at magbenta ng bottled water para magkaroon ng dagdag na kita. Advantages, basic necessity kaya may tuloy-tuloy na demand. Pwedeng dagdagan ng delivery service para mas lumawak ang market. Challenges, malaking initial capital para sa equipment at setup. Kailangan ng regular na maintenance, water testing, at pagsunod sa mga regulations. Posible rin magkaroon ng matinding competition kapag marami ng water refilling station sa inyong lugar. Number 12, agri-supply and feed store. Kung nasa probinsya ka na maraming sakahan, poultry o livestock farms, isa ito sa mga negosyong pwedeng magkaroon ng tuloy-tuloy na demand. Dito, nagbebenta ka ng feeds, fertilizers, pesticides, vitamins, farming tools at iba pang produktong kailangan ng mga farmers at livestock owners. Maganda rito, kadalasan ay repeat customer sa mga farmers dahil regular nilang kailangan bumili ng feeds, abono at iba pang agricultural supplies. Advantages, malakas ang demand sa mga agricultural communities. Maraming produkto ang pwedeng ibenta sa iisang tindahan. Challenges, pabago-bago ang presyo ng mga agricultural products at supplies. Posibleng humina ang demand kapag naapektuhan ng bagyo, peste o sakit ang mga pananim at alagang hayop. Number 13, hardware store. Habang may mga bahay na ginagawa at nire-renovate, hindi nawawala ang pangangailangan sa construction materials at iba't ibang hardware supplies. Kaysa ito sa mga negosyong may malaking market, lalo na sa mga lumalaking bayan at probinsya. At kung may sapat kang espasyo, pwede mo ring simulan ito sa mismong bahay ninyo para makatipid ka sa renta. Mula sa pako, pintura, semento, tubo, electrical supplies hanggang sa iba't ibang tools, marami kang pwedeng ibenta sa iisang tindahan. Advantages, hindi madaling masira o mapanis sa mga produkto. Maraming repeat customers tulad ng contractors, foreman at homeowners. Challenges, mataas ang initial capital at inventory cost. Kailangan ng sapat na storage area para sa mga produkto. May mga items din slow moving o tulog lang. Number 14, rental business. Sa probinsya, uso ang handaan, mapa-birthday man yan, kasal, fiesta at iba pang okasyon. At sa halip na bumili ng sariling gamit, mas practical para sa maraming tao ang magrenta na lang. Kaya mataas ang demand para sa mga tables and chairs, lights and sounds, at syempre, ang paborito ng maraming Pinoy, ang videoke. Kapag nakilala ka na sa inyong lugar at madalas kang makakuha ng bookings, posible mong mabawi ang puhunan mo ng mas mabilis kumpara sa ibang negosyo. Advantages, mataas ang demand tuwing may mga events at okasyon. Isang beses lang binibili ang kagamitan pero pwede itong pagkakitaan ng paulit-ulit. Challenges, may maintenance cost at risk ng pagkasira o pagkawala ng gamit. Kailangan ng storage space para sa mga gamit. May dagdag gastos at effort sa delivery, setup at transportation. At ang panghuling patok na negosyo sa probinsya, farming at livestock business. Kung meron kayong malawak na lupain sa probinsya, isa ito sa mga classic na negosyo pero goods pa rin hanggang ngayon. Pwede kang mag-focus sa palay, gulay, prutas, poultry, baboy, kambing, baka o iba pang livestock. Depende sa demand at kondisyon ng inyong probinsya. Pwede ka rin kumita sa iba't ibang paraan. Pwedeng direct selling sa mga consumers, supply sa mga tindahan at palengke, o kaya naman ay wholesale sa mas malalaking buyers. Advantages, may demand dahil pagkain ng produkto. Posibleng lumaki pang kita habang nadadagdagan ang lupa, pananim, alagang hayop o produksyon mo. Challenges, posibleng mataas ang initial capital at operating cost. Mataas ang risk mula sa bagyo, tagtuyot, peste at sakit ng mga hayop. Pabago-bago rin ang presyo ng mga produkto sa merkado. Pero sa huli, itong mga business ideas na ito ay pwedeng gumana sa probinsya nyo at pwede ring hindi. Still, the best business idea ay nakadepende sa lugar mo mismo. Kailangan mo mag-ikot, mag-observe at alamin kung ano ang wala dyan sa lugar ninyo. Ano bang problema at pangangailangan na kaya mong bigyan ng solusyon. Hindi rin sapat na malakas lang ang benta. Importante rin alam mo ang gastos, presyo at kung paano ka magkakaroon ng totoong kita sa negosyo mo.
Samahan mo rin ito ng tamang marketing, diskarte, magandang serbisyo, consistency, at calculated risk-taking. Mas maganda rin kung may interes o kaalaman ka sa mga negosyong papasukin mo dahil mas madali mo itong magagawa at mas mahirap kang maloko. At higit sa lahat, huwag matakot magsimula sa maliit. Mag-test ka muna, matuto habang ginagawa mo at unti-unting palakihin ang negosyo kapag napatunayan mong may demand talaga. Sa ganitong paraan, mas mababa ang risk at hindi ka agad magsasayang ng malaking puhunan. At kung gusto mo malaman ng mga rental business ideas sa maliit na puhunan, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.